Netizens, binalikan ang panayam ni Julius Babaw kay Coca patungkol kay Pepsi Paloma. Muling naging tampok sa social media ang isang panayam ni Julius Babaw noong 2024 kay Coca Nicolas, isang dating aktres at matalik na kaibigan ng yumaong aktres na si Pepsi Paloma, kaugnay ng kontrobersyal na kasong isinampa laban kina Joey De Leon, Vic Soto, at Richie De Horsey. Ang naturang panayam ay nagbigay daan sa mga bagong pahayag na muling nagpasiklab ng usapin patungkol sa isang matagal ng isyu sa industriya ng showbiz. Sa interview, ibinunyag ni Coca ang mga hindi pa nailalabas na detalye hinggil sa kasong panggagahasa na isinampa ni Pepsi laban sa mga kilalang personalidad ng telebisyon. Ayon kay Coca, ang reklamong ito ay isa lamang daw na gimmick na itinulak ng kanilang manager na si Ray De La Cruz upang makuha ang pansin at mapalakas ang kanilang pangalan sa industriya. Ayon sa kanya, ito ang paliwanag na ibinigay ni Pepsi nang tanungin siya tungkol sa mga kaganapan na nauugnay sa kasong isinampa. Hindi, alam mo naman si Tito Ray. Lahat gagawin niyan para sumikat tayo, pahayag ni Coca. Ayon kay Coca, hindi nila ini-expect na magwawakas ito sa ganitong kontrobersya. Ipinakita rin ni Coca ang malalim na relasyon na mayroon siya kay Pepsi, na tumagal ng maraming taon. Ayon sa kanya, magkasama sila ni Pepsi sa isang bahay at tinuring na parang magkapatid, kaya't malaki ang pagkakaalam niya sa mga nangyari noong mga panahong yun. Ibinahagi rin ni Coca na hindi siya natatakot na magbigay ng kanyang pahayag at ipaglaban ang katotohanan. Kaya't handa siyang patunayan na walang katotohanan ang mga paratang laban sa mga nabanggit na personalidad sa industriya. Ako ang mag-prove na hindi po totoo, ani Coca. Ang mga pahayag ni Coca ay nagbigay daan para sa mga haka-haka at iba't ibang reaksyon mula sa mga netizens at taga-subaybay ng kasong ito. Marami ang nagtanong kung mayroong sapat na ebidensya para patunayan ang mga sinabi ni Coca at kung ang mga bagong pahayag na ito ay magdadala ng bagong liwanag sa isang isyu na matagal nang naging bahagi ng kontrobersya sa showbiz. May mga nagbigay ng kanilang opinyon na maaaring may mga aspeto na hindi pa alam ng publiko hinggil sa insidente, kaya't ang mga bagong impormasyon na ito ay nagbigay ng pagkakataon para mas malalim na pag-usapan ang buong kaso. Sa kabila ng mga pagbubunyag ni Coca, maraming mga taga-subaybay at mga eksperto ang nagbigay pa rin ng kanilang saloobin ukol sa kredibilidad ng mga pahayag na ito. Isinasalaysay ni Coca ang kanyang mga alaala, ngunit may mga kritiko naman na nagsasabing may mga bagay na hindi pa rin sapat na napatunayan, at may mga aspeto ng kaso na maaaring ikonsidera bago magbigay ng pinal na opinyon. Sa kabuuan, ang isyong ito ay nagbigay muling daan sa pagpapalawak ng diskurso hinggil sa mga kontrobersyal na pangyayari sa buhay ng mga kilalang tao sa industriya ng pelikula at telebisyon. Bagamat matagal na ang mga pangyayaring ito, ang mga pahayag ni Coca ay nagbigay ng bagong pananaw at posibleng mga detalye na magbibigay ng mas malalim na pag-unawa sa mga nangyari sa nakaraan. Ang mga ganitong isyu ay patuloy na nagiging bahagi ng mga diskusyon sa showbiz at maging sa mga social media platforms, kung saan maraming netizens ang nagbibigay ng kani-kanilang opinyon ukol sa mga pahayag na ibinubunyag ng mga tao sa likod ng mga kontrobersyal na pangyayari.